Hello mga sangkay mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol dito sa paliwanag ni Kalingap Dan. No? Siya'y pumunta, sila ni Jenny, sa kay Kalingap Rab, nagpaliwanag and nanghingi ng sorry kung nadawit si Kalingap Rab dito sa kanilang ginawa na parang content nila, no? Ni Jenny, yung patungkol sa mga nakaraan. And diretso na rin pagpapaalam kay Kalinga Prab na sila'y aalis na ng diet at sila'y mag-move in na papuntang Manila. So, pero bago ang lahat, no, shoutout muna kay Kuya Val, kay Kalinga Prab, kay Tita Mina Jaramillo, ang tita kong Viots, kay Manay Tere ng San Diego, California, kay Ate Edna, at sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout. Thank you nga pala no kay Manay Tere. Manay Tere, thank you so much sa pa-birthday nyo kay Sangkay. Thank you so much and God bless. So dako tayo dito sa ating pag-uusapan. Pinagtagpi-tagpi ko lahat no ng mula nung content ni na Dan at Jenny patungkol doon sa pag-iyak no sa pangyayari. Pinanood ko yung kay Kuya Brooks na nagalit si Kuya Brooks dito kay Jenny at saka kay Dan. Pinanood ko yung kay Bopil, no, na may mga isinuwalat dito si Bopil. Magbibigay tayo ng opinion sa bawat live nila, no. So dito muna tayo sa kay Dan, no. Sa kanyang pagpapaalam kay Rob, no, sila ni Jenny, tapos may yung paliwanag kasi dito ni Dan at saka ni Jenny, kaya nila nagawa yon dahil nga daw para ma-release ni Jenny yung kanya kasi may depression nga daw si Jenny. Kaya ginawa yun para maibsan yung nararamdaman ni Jenny. Umalma ang karamihan no dahil nga naungkat muli, nabuhay muli yung mga natutulog na no ng mga nakaraan. Nga lang ang sa akin kasi dito, bakit si Jenny yung affected dito? Which is si Dan naman yung ano dito. Ito yung may problema dito sa mga nakaraan. Bakit kung sasabihin kaya nila ginawa yon para ma-release ni Jenny yung depression na yon? Anong connection? Yun yung tanong, anong connection sa depression ni Jenny doon sa mga nakaraan ni Dan, sa Dan Joy? Bangkitin na natin yung Dan Joy. Kasi in the very first place, ang may problema doon sa Dan Joy, si Dan at saka si at saka doon sa kay Joy, no. Yun yung may problema si Dan, no. So, anong connection ni Jenny? No? Ang connection lang naman ni Jenny, kaya lang na-booking yun kasi nga mayroon naging mag-girlfriend sila, no. Kung sasabihin na kaya nila ginawa ito dahil sa depression ni Jenny, parang malabo, no. Bakit madidepress si Jenny? No? Bakit siya yung magdadamdam doon? Which is dapat si Dan, no? Kasi hindi siya konektado dito sa Dan Joy noon eh. Nangyari lang yon dahil na-booking. Ang pinunteriya talaga ng mga ng mga supporters ay si Dan. Although meron sa kay Jenny, pero hindi ganon. Hindi ganon karami talaga yung kay Jenny. So, meaning na-depress si Jenny doon sa ginawa nila ni Dan. Hindi ako convinced dito na ito ay dahil lamang ginawa nila ito dahil sa depression. Alam kong drama lamang ito. No, may drama dito sa kanilang ginawang ito content. Kasi isa pa, hindi nila pinag-isipan eh. Kaya pala nila, kasi naisip ko kaya nila ginawa ito kasi meron ang mag-shift into family vlog si Dan. Parang gumaya siya dito sa kay Rab eh. Na si Rab ay meron din pang family, yung travel. Ito si Dan naman, magbabago sila, magkakaroon sila ng family vlog, no? So, inisip nila yung pang family vlog nila na yon, ito yung ginawa nilang content na hindi nila alam na mas maapektuhan sila kasi may mga nasagasaan sila dito. Yung mga lihim na kanilang ibinulgar, mas lalong magagalit, mabubuhay yung galit ng mga tao. Mali iyon, mali. Hindi ako convinced na dahil lamang dito sa sa depression na ito. Ngayon, nilinaw nila na si Rab daw ay walang kasalanan.
No, walang kasalanan doon sa kanilang ginawa. Ngayon, balik tayo dito sa sa mga isiniwalat ni Bopil. Na si Bopil ay may nalalaman pala, no? May nalalaman si Bopil na ito si Dan ay mayroong, itong si Jenny na yata ito, na may girl na pumupunta sa apartment, no? Alam ni Bopil. Alam ni Bopil, nung kasagsagan na yun nung Danjoy, may alam na si Bopil. Ang sinabi dito ni Bopil, meron daw kakontak si Bopil sa loob ng Team Brooks. Kausap daw niya, no? Doon sa vlog ni Bopil, sinabi niya meron siyang contact sa loob ng Team Brooks na kanyang kinukumpirma kung may katotohanan ba na merong babae na pupunta sa apartment, no? May babae daw na nagpunta, yun. Kinontak, sabi pa ni Bopil, no? Kinontak siya ni Dan. Nung nalaman ni Dan na may alam si Bopil. Dito naman sa sagot ni Kuya Brooks, inamin ni Kuya Brooks na si Lorne yung kausap ni Bopil. Yung sinasabi ni Bopil na meron siyang contact na babae sa Team Brooks, no, na kanyang nakakausap at kinumpirma sa kanya na totoo nga na may babae. Kaya nga, hindi natin masasabi, talagang itong drama kasi talaga lahat, no. Kaya nga hindi ako naniniwala dun sa galit ni Kuya Brooks, no. Sa galit ni Kuya Brooks na kay Dan at saka kay Jenny. Kaya nga sabi ko dun sa aking reaction, 80% yung aking paniniwala. Or 50 ba yun? Kasi hindi ako naniniwala, hindi ako kumbinsido dun sa kay Kuya Brooks na wala talaga siyang alam. Alam pala talaga. Kasi nga, dito sa sinabi ni Bopil, kahit si Bopil, alam ni Bopil. Medyo may pagkakamali din dito si Bopil. Alam niya na mayroon nang nangyayari na may babae si Dan dahil nakumpirma niya dito kay Lorne. Sinabi ni Kuya Brooks na si Lorne ang kausap ni Bopil. Paano sasabihin ni Kuya Brooks na wala siyang alam, na walang alam ang Team Brooks? Gayong sinabi ni Bopil na kinumpirma ni Lorne sa kanya, ng babae o ng kanyang kausap na taga Team Brooks. Ang nangyari kasi dito, parang pinagtakpan nila lahat, no? Habang ongoing yung Danjoy, alam na nila lahat na meron nang nangyayari. Pinagtakpan nila lahat. Team Brooks, Bopil. Oh yes, may kasalanan din si Bopil dahil part siya dito sa hindi pagsabi na merong babae nung time na yun na si Dan, no. Nga lang, naiintindihan ko si Bopil, wala siyang capacity na magsiwalat. Alam niyo kung bakit? Masisira niya yung programa ni Kalinga Prab, yung love team ni Kalinga Prab na Danjoy. No choice siya no? No choice si Bopil kundi ang magbingi-bingihan, magbulag-bulagan. Kumbaga sa eksena nung mga mayroong patayan na eksena, pinagsasaksak si Bopil. Ang ginawa ni Bopil para hindi siya mapuruhan nagpatay-patayan. Ganun ang ginawa ni Bopil, nagpatay-patayan na lang siya, patay-malis siya na, yes, sasakyan ko na lang ito. Kasi wala nga siyang capacity na ibulgar. Dahil once na si Bopil ang magbulgar, si Bopil ang malilintikan kay Kalinga Prab. Bakit mo isiniwalat ito? Kaya dito sa sa pangyayaring ito, itong palabas na ito ni Dan at saka ni Jenny, no, na sinasabi nila dahil sa depression ni Jenny, hindi ako naniniwala. Doon sa galit ni Kuya Brooks sa kay Jenny at saka kay Dan, hindi rin ako naniniwala. Na sinasabi ni Kuya Brooks na umayos kayo, mga plastic kayo, kung ano-ano mga pinagsasabi kay Jenny at saka kay Dan, no, na wala daw siyang kaalam-alam, wala daw kaalam-alam ang Team Brooks. Kasinungalingan. Pinaiikot kasi yung mga tao, pinaiikot yung mga viewers, no. Kasi mismong kay Bopil na natin nahuli. Na si Bopil mismo ang nagsalita, na may alam siya, na alam niya. And alam niya, na kumpirma niyang talagang merong katotohanan dahil nga dito sa kanyang kausap na inamin ni Kuya Brooks na si Lorne ang kausap ni Bopil, yung sinasabi ni Bopil na meron siyang contact sa Team Brooks.
And dito, lalo lang natin na kumpirma, nung sinabi ni Wupil na tumawag sa kanya si Dan, no? Kinumpirma na kung may alam na ba talaga ni Tim Wupil, alam na ba talaga ni Wupil na may babaeng pumupunta sa kanyang apartment. So malinaw lamang dito na panluloko sa at paglabag sa rules ng Kalingap nung time na yon, no? Ito hindi na dapat inuungkat Naungkat lang, no? Naungkat lang dahil dito sa ginawa ni Jenny at saka ni Dan. Walang ibang pwedeng sisihin dito kundi si Dan at saka si Jenny kung bakit nila ginawa ito. Tapos ipapalabas nila na dahil sa depression, dahil na-depressed si Jenny. Gusto lang nila mailabas. Gusto lang nilang malinawan. Alam niyo, sa totoo lang, kung gusto lang talaga ni Jenny, no, na ma-release yung mga nangyari, maraming paraan, no? Maraming paraan, no, na para ma-release nila yung kanilang mga saloobin or yung kanilang dinadala sa kanilang dibdib. Hindi sa ganung paraan, hindi sa ganung eksena. Pwede silang mag-live, no, sila ni Dan, umpisa manghihingi ng sorry. Alam niyo, matatanggap yon. Maraming makakatanggap doon kung ang ginawa nila, nanghingi ng sorry muna, nag-live sila, nanghingi ng sorry, pasensya na sa mga tao, meron kaming i-explain sa inyo, sa maayos na paraan, hindi sa ganoong paraan na kanilang eksena na ginawa. Kasi nabuhay talaga muli, no? Nabuhay, maraming naapektuhan. Andiyan si Kalinga Prab, yung si Kalinga Prab naapektuhan yung teleserye ni Rab. Yung iba nag-isip na alam ni Rab, no, na sinasabi na bawal ang may rules na bawal ang may girlfriend sa love team, na sinuway yun ni Dan, no, na naglihim si Dan, inilihim din ng Team Brooks, no, kahit alam nila. So sa mga pangyayaring ito, no, isa lamang ang aking dito, sa mga ganitong klase, no, maging tapat tayo. Maging tapat lang tayo sa kasi lalabas talaga ang katotohanan. Ika nga, walang lihim na hindi maibubulgar. Ngayon naglalabasan. Si Wupil may alam. Kasi, kumbaga lumalabas na rin dito na naging kakuntsaba si Wupil. Niloko din ni Wupil yung mga sponsors na nasa Team Wupil. No? Na may alam pala si Wupil, naglihim siya. Ulitin ko, wala lang talagang magawa si Wupil kasi wala siyang capacity na ilabas yun, no? Dahil siya ang mapuputukan sa kay Kalinga Prab. Ulit sa mga natin dito, sa mga pangyayaring ganito, sa mga nangyari sa Danjoy, sa mga nangyari sa EDC, no? Madala na tayo. Sa mga panatiko dyan, no? Medyo unti-unti na kayong mag-isip-isip. Uy, itong love team na ito na aming pinapaniwalaan na magiging sila. Ito ba scripted o hindi? Muli maraming salamat mga sangkay sa panunood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lord, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo man kinaroroon. Paalam ng mga sakay mga kalinga, paalam.